May tanong sa akin, di na ako halos makapagtrabaho at makakain at makatulog dahil sa ginagawa ng OLA. Nakikiusap naman ako na pwedeng wag na nilang inkrisan kasi lalo lang akong di makakabayad. Sinabi ko pwedeng pag may pera na ako saka ako maghuhulog. Di ko naman tatakasan, nagipit lang. Sana matulungan niyo po ako. Alright, napakagandang mensahe po nito pero bago ho natin siya sagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Ayan, nakita nyo ha? Dito ho natin malalaman sa ating video ngayon kung pwede bang pakiusapan itong mga bugo katabusadong online lending apps na to, kung po pwedeng ibaba nila yung interest, or kagaya nga ho nung tinatanong ng ating sender ho ng tanong is kung po pwedeng wag nang inkrisan. Pero bago ho yan, disclaimer po muna. Hindi po ako abogado, ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating po pagsasaliksik at pagtatanong sa ating mga kaibigang mga abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsinte ang di pagbabayad ng utang. Dahil ang utang ay obligasyon na kailangan po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala nyo pong mensahe. Okay, so sabi nga ho dito, hindi na kayo halos makapagtrabaho, makakain at makatulog dahil sa ginagawa ng mga olam. Okay, doon ho muna tayo. Well, yan ho talaga ang kanilang intensyon. Di po ba kaya nga ho sila ganyan maningil kuno? Yung bang ninakaw nila dun sa inyong sa inyong contact details, yun ang tatawagan para abusuhin. 'Di ba? Talagang pag-iisipin kayo ng ng kung ano-ano. Okay? Hindi lang 'yun. Kung ano-anong mensahe ho ang papadala sa inyo, tatawagan kayo ng kung ano-anong oras, oras ng gabi, at kung ano po sasabihin. Talaga hong mental torture ang gagawin ho niya mga bugok na yan. No, talagang syempre, dun ho sa mga taong hindi sanay dyan, ay ganyan ho talaga mangyayari. No, hindi na ho kayo talaga makakapagtrabaho ng maayos. No, hindi na ho kayo talaga kayo makakakain. At ang masakit ho dyan, hindi pa kayo makakatulog. Dikit-dikit yan O, di ba? Pag hindi kayo nakakain at hindi kayo nakatulog, definitely yan, paano kayo makakapagtrabaho ng maayos? Di po ba? Which is yan po ang gustong-gustong mangyari nito mga bugo katabusadong online lending apps na to. Di ba? Which is mali. Kasi tingnan nyo, pagka kasi kayo may utang, dapat bayaran. Paano nyo mababayaran kung hindi kayo makapagtrabaho ng maayos? Di po ba? Napakasimpleng logic nun Di po ba? Hindi ho kailangan maging scientist para malaman yun. Itong mga bugo katabusadong online lending apps na to, baliktad ang utak. Di ba? Instead, na kausapin ng maayos at kumbaga bigyan ng moral boost, para makapagtrabaho ng maayos yan, nang makabayad sa kanila, baliktad. Wawalang yain. Hindi lang yung kliyente winawalang ya, pati yung mga taong walang kinalaman sa utang. Di ba? O kaya ako lagi ko sinasabi sa inyo, huwag kayong manghihiram sa mga bugok na yan dahil wala akong maidudulot na matinuyang mga bugok na yan. Tinuro ko naman ako kahapon kung paano nyo malalaman. Kung legitimate ba yung mga bugok katabusadong online lending apps na yan. Pakipanood po yun para maintindihan po natin kung sino ba talaga or paano natin malalaman kung legitimate yung OLA na yan. Okay, so balik ko tayo dito. So sabi nyo nga ho, nakikiusap kayo kung pwedeng wag nang inkrisan at kasi nga hindi kayo makakabayad lalo. Tama naman, 'di ba? Kasi ganito lang ho yan kasi ang practice ho namin kami, kasi syempre not only tama yung pagpapautang namin kasi ini-explain namin maigi doon sa aming mga kliyente yung kanilang obligasyon. Kasi doon nagsisimula ho yan Dapat educated yung kliyente doon sa kanyang hihiramin. Kasi pag hindi niya alam yung kanyang hinihiram, paano makakabayad yan? Di ba? Yan ho yung nangyayari doon sa mga naaabuso nito mga bugok na to. Di ba? Kasi kung nalaman nila na ito lamang yung halaga, ito yung idadagdag na interest, ito yung ibabawas na processing fee at 7 araw lang,
wala akong kukuha sa kanila. Di ba? Dapat yan, educated sila. Kaya nga di ba sabi ko, paulit-ulit po ito, sasabihin ko, napaka-importante po ng The Truth in Lending Act. Kaya nga ginawang batas yan eh. Di ba? Ang pagpapautang po, hindi laro yan. Ito kasi mga bugo katapusan ng online lending apps, akala nila laro. Masyado nilang pinaigsi yung proseso. Ako, wala naman ako, hindi ako against sa improvement sa pagpapautang. But, di ba? Yung sobrang igsi, 5 minutes, I don't think that, maibibigay nung 5 minutes, yung tamang proseso para malaman mo na yung pahihiramin mo is ready na dun sa kanyang obligasyon na hihiramin. Diba? O, babalik ko tayo dun sa Kami ho kasi, ini-explain namin maigi yan. At tinatanong po yung kliyente kung talaga bang kaya nilang gampanan yung kanilang obligasyon. At ito po ang maganda dun. Yung amortization po equal parts. Hindi kami nagbibigay ng 7 araw. Tapos let's say for example, yung kanyang due date is magfo-fall 5 days before the salary. Tatanungin namin siya. Sir, ma'am, yung pong inyong due date is papatak 5 araw po bago kayo sumahod. Sa tingin niyo po ba mababayaran? So pag nag-confirm siya, well, sige, tuloy natin. Now, kung sasabihin niya, ay oo nga, sige, i-adjust natin yun. Diba? Siyempre, kaya lang, may dagdag yun dun sa kanyang magiging interest. Prorated yun. Based on kung nakalagay dun sa ceiling on interest rate kung 10,000 pababa. Diba? Ganun lang naman ho yan eh. Dapat kasi may unawaan po yung nanghihiram at saka yung nagpapahiram. Diba? Ganun lang kasi yung kadali. Ito kasi mga bugo katapusan ng online lending apps, ang iniisip lang, sarili nila. Di ba? Let's say, sige, negosyo yan. Diba? Pero, paano ba balik-balik yung inyong mga kliyente kung ganyan yung pamamaraan ninyo ng pagpapautang at lalo na yung paniningil? Diba? O, tapos, let's say, ganito. Kasi may mga nangyayari din naman po talaga na unforeseen events na talagang hindi ho sila nakakabayad. So, ang nangyayari po is, ini-explain kasi namin sa kanila na pagka po may mga ganyan, mga hindi kayo inaasahan na pangyayari, let us know. Mag-communicate po kayo sa amin. And kasama ho yun dun sa loan contract agreement. Okay? So, ang nangyayari po, it's either i-inform nila kami or may message namin sila. Bakit po ba, ano po ba nangyari? Hindi pa ho namin nare-receive yung inyong payment. Can we call you? Ganyan-ganyan. Alam nyo ho, kasi you need to respect your clients. That's very important. Kasi, hindi lang naman porkit na pinautang mo yung isang kliyente, pag-aari mo na siya, katarantaduhan yun. Diba? Walang sino man ang pwedeng mag-ari sa isang tao porkit pinautang mo. Hindi. Yun ang maling mentalidad eh. Yun yung dapat alisin dun sa mga mga nagpapautang na porkit napahiram mo yung isang tao, akala mo nabili mo na siya, hindi. Kasi nag-usap kayong dalawa eh. Free will mo siyang pinahiram. 'Di ba? Kaya nga sinabi ko, mali yung pamamaraan ng papautang kasi pag sinabi mong free will, ibig sabihin yan, alam mo sa sarili mo na kaya niya magbayad kasi gumawa ka ng paraan or ginawa mo yung mga hakbang na malaman kung itong pahihiramin mo kaya na yung kanyang magiging obligasyon. It's simple as that. Ganun lang ho kadali yan. Kaya ho may 5 C's of credit. Okay, napaka-importante po nun. Napaka-importante ng credit investigation, verification, at evaluation. Okay? Hindi ho yan nilagay dyan para baliwalain. Okay? So ngayon, ito ho ang ko dyan. Hindi nyo makayang pakiusapan yan. Kasi nga ho, bingi yung mga bugok na yan eh. Diba? Unang-una, pag nag-message yan, sumagot kayo. Yung sinagot nyo, hindi naman yun na isasagot ulit nun eh. Hindi nyo ho, walang continuity yun. And not only that, tingnan nyo ho lahat na nga ho ng batas nilabag ng mga bugok na yan, sa tingin nyo, susunod yan o tatalima yan doon sa pakiusap nyo?
Napakalaki hong kalokohan nun. Di ho ba? Kung yung batas nga ho nilabag yung kapwa-tao pa ba? Which is wala sila nun. Di po ba? Kaya ako lagi kong uulit-ulitin sabihin sa inyo, huwag nyo hong tangkilikin yung mga bugok na yan kasi wala hong patutunguhan. Yes, yung pansamantala na nahiram ninyo, okay, pakikinabangan nyo. Pero, yung habang buhay na perwisyo, no, nagagawin nila sa inyo, ay Jesus Maria Joseph, masakit sa ulo yun. Sabi ko nga sa inyo anxiety, depression, yan ho ang idudulot sa inyo yan. Tingnan nyo nga ho, sabi nung nagpadala sa atin ng mensahe, hindi na siya makapagtrabaho halos. Hindi na makakain. Hindi na makatulog. Talagang ganyan, yun ho, mararamdaman nyo dyan. Pagka kayo, winalang yan yung mga bugok na yan. Di ho ba? Wala hong ibang gustong mangyari yan, kundi mamerwisyo. Sasabihin, tumutulong, kalokohan ho. Negosyo yan Kung gusto talaga niya tumulong, ito ho lalahatin ko na halos ng nagpapautang sa negosyo. Kasi kung gusto niyan tumulong, hindi ho lending or hindi financing ay itatayo niyan. Charitable institution itatayo niyan. Kasi gusto tumulong Di po ba? Napakasimple lamang po nun. Negosyo yan. Kailangan kumita. Okay? Pero, dapat naayon sa batas. Ganun lamang naman po. Hindi naman ho kailangan, sabi, ulitin ko, hindi ho kailangan ng scientist para malaman yun. Ngayon, tayo ho, on our part, gumawa ho tayo ng sarili natin due diligence. Alamin natin kung ito bang ola na to, is legitimate. Okay? Dyan ulitin ko, dyan po sa aking description box, nandyan po yung mga links. Tatlo ho yun, yung list of lending companies, list of financing companies, at saka yung recorded online lending platforms. Pagka po nandoon sa lending company, list of lending company, yung kumpanya, at nasa recorded online lending platform po, yung OLA, legitimate po yun. Pero ulitin ko, it doesn't mean na sumusunod sa batas yun. Kaya ho, kailangan nyo magbasa ng reviews, comments, and everything. Kasi bago nyo naman ho i-download yan, mababasa nyo naman ho yung mga reviews at saka comments, di po ba? So, kailangan natin reviewin. Di ba? Importante pong alam natin. Okay? Huwag ho natin isang tabi. Or, kumbaga, kailangan ko ng pera, download ko na lang. Pikit mata, hindi ho ganon. Talagang sakit ho ng ulo aabutin nyo pagka ganon. Ulitin ko po, napaka-importante po na maintindihan ho muna natin yung kumpanyang hiraman natin nang hindi ho tayo magkaroon ng sakit ng ulo at problema pagdating ho ng panahon. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.